Lord. Unang higit sa lahat, nais kong ipabot ang pinakamataas na pagpupuri, ang pinakamataas na pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay ng Hesus. At dobling paggalang po at pagrespeto sa ating minamahal at ginagalang na magulang sa Panginoon. Patuloy nating inaalala at sinasariwa ang mga aral at turo ng ating dearly beloved Pastor, Honorable Pastor Wildes Almeda, at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati din po sa lahat ng beloved Almeda family. Magandang umagang hapon po. At ganun din sa ating mga beloved ordained preachers, workers, mga kapatiran at bisita po. Muli po, nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit ng Hesus. It's a great privilege na mapapurihan at mapasalamatan sa araw na ito. Yes, ang ating pinakamamalapit ng Hesus. Although hindi po ako karapat-dapat, pero maraming salamat sa ating pinakamamalapit ng Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapit ng Hesus na talagang miss na miss po namin ang Baguio. Talagang natutuwa po ako tuwing makikita ko ang ating mga beloved workers dito sa dako ng Baguio. Talagang nakakamiss po talagang lugar dito dahil na dati-rati lagi po ako nandito para mag-alay ng pag-aayuno sa ating pinakamamalapit ng Hesus. Maraming salamat at sa ating po mga beloved workers, talagang overwhelming na welcome ka. Talagang mararamdaman mo ang pagsalubong at pag-ibig ng ating pinakamamalapit ng Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamalapit ng Hesus. At sa hindi pa po ako nakarinig ng aking patutuo, bago po ako nasib sa gawain ng ating pinakamamalapit ng Hesus, isa rin po kami sa magulong buhay, napakaraming bisyo, walang kapayapaan ang puso't isipan. Alam niyo po noon, talagang nandyan, grabe po ang kalayawan ng sanlibutan. Talagang lahat po ng kalayawan na nagawa ko po. Sunod sa kalayawan ng sanlibutan, nandyan po yung aking grabing pag-iinom ng alak, naging alcoholic po ako. Naging chain smoker din po ako, mga minamahal. At hindi lamang po yan, nalulun po ako sa pinagbabawal na gamot na shabu nung time na nasa abroad po ako. Na-influensyan po ako ng aking mga kasamahan. Talagang napakahirap, mga minamahal, mayroong bisyo. Dahil sa kaguluhan ng buhay, dyan ko hinahanap yung kapayapaan sa aking mga bisyo. Dyan ko hinahanap yung kasiyahan, mga minamahal. So instead na magkaroon ako ng kasagutan sa aking mga problema, lalo pong lumala, mga minamahal, dahil talagang naging grabing addict na po ako. For almost 8 years, mga minamahal, naging shabu addict po talaga ako. So sa gana ng akin, hindi ko na kayang alisin ang aking mga bisyo na yan. Tuwing uuwi po ako ng Pilipinas, hindi ko alam kanino ko sasabihin yung aking problema. Maging ang aking pong beloved husband, dahil nauna po siya na-save dito, hindi ko po masabi-sabi sa kanya yung aking problema. Dahil iniisip po niya, napaka-inosente ko para gawin ko po yun. Pero yun siya po, mga minamahal, wala po yan sinasanto. Talagang way back 1993, talagang nandyan hanggang 1998, mga minamahal, nandyan yung kasagsagan ng shabu, mga minamahal. Talagang tuwing uwi po ako ng Pilipinas, talagang nandyan. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa aking magulang, maging sa aking kapatid. Dahil alam niyo po, hindi ko na kayang alisin yung aking pagsasyabu. Tuwing uwi po ako ng Pilipinas, hinahanap ko na po yan. Talagang napakahirap, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time na halos bumibili na po ako. Tuwing uwi po ako, nagbabaon na talaga ako. Sinasakay ko yan sa airplane. So hindi na po, nawala na po yung takot ko dahil tuwing nandito po ako, hindi na ako makatayo. Pag hindi po ako nag-take ng shabu. Dahil nung time na yan, dito sa dako ng Pilipinas, napakamahal po ng shabu. Iniisip ko, sayang yung pera, mga minamahal. Talagang nandyan, yung aking pong beloved husband, nung time na yan, sinasama na po niya ako dito sa ating banal na gawain. Talagang nandyan dahil pinagbibigyan ko po yan dahil dito rin po siya binago ng malapay ng Hesus. Tuwing dadulo po ako, alos
hindi ko po mamalayan, naiinip po talaga ako. Sobrang haba ng banal na gawain. Lahat po yata ng pagkain sa kantin, binigay na lang sa akin ng aking beloved husband para hindi po ako mainip. Pero alam niyo po mga minamahal, sa tuwing dadalo po ako, naririnig ko dito ang pangangaral ng ating beloved pastor na kung ikaw ay nasa kagipitan, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord. At lagi ko naririnig na sa ang Diyos walang imposible mga minamahal. Yes, amen. Halagang nandyan, sa patuloy ko po, alam niyo po, hindi ko pa po pinapansin noon, hindi pa po ako seryoso. Pag-uwi ko po sa aming tahanan, kung pwede lang pagsabayin yung 2 sigarilyo, gagawin ko mga minamahal. Dahil alam niyo po, inip na inip po ako. Hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, talagang napapagod na po ako sa buhay. Dahil napakaraming problema, kaguluhan, mga minamahal, napakahirap ang wala sa ating pinakamamalapan ng Jesus. Subalit, totoo ang ating pinakamamalapan ng Jesus. Alam niyo, dumating yung time na bumalik po ako sa ibang bansa. Dahil mahina po yung aking physical na pangangatawan noon. Wala pa po akong kain, wala pa po akong tulog. Winelcome party po ako ng aking mga kaibigan. Hindi ko po yan matanggihan, mga minamahal. Talagang napakarami po namin tinik. Na overdosage po ako. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng grabing palpitate ng aking dibdib. Nandiyan na nakakakita po ako ng hallucination. Grabe mga minamahal. Meron dyan na parang bumubulong po sa akin ako'y magpakamatay na. Tapusin ng aking buhay na ito. Punong-puno ng problema, kaguluhan mga minamahal. So napakahirap mga minamahal dahil nung time na yan, halos sunod-sunuran po ako sa bumubulong sa akin. Halos sa daan po ng ibang bansa, mga minamahal, pag lumipat ka sa daan na walang pedestrian, pag nabunggo ka, mga minamahal, ikaw pang magbabayad, mga minamahal. Talagang nandyan na lumipat po ako sa daan na hindi pedestrian dahil sa sobrang takot ko po na parang may umahabol sa akin, na parang may papatay, mga minamahal. Hanggang umakyat po ako sa building na 46th floor, mga minamahal. Nandyan ang bumubulong sa akin, sabi niya, yan na ang oras, tumalon ka na, sabi niya. Tinanaw ko po mga minamahal mula sa bintana hanggang sa baba, mga minamahal. Subalit alam niyo po, naisip ko ang pangangaral ng ating beloved pastor, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko kaya yung bulong ng kaaway, mga minamahal. Pero ang pangangaral ng ating beloved pastor, kung ikaw ay nasa kagipitan, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung time na yan, talagang nandyan, binanggit ko po yung hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, alam niyo po, yung nagsasalita sa akin na ako'y tumalon niya, wag, sabi niya, nabibingi ako. Huwag mo sabihin yan, sabi niya. Alam niyo, paulit-ulit ko pong binanggit yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ko sa ating pinakamamalapan ng Jesus, Panginoon, kung totoo kang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, iligtas mo ako sa oras na ito. Nangangako ako sa iyo, Panginoon. Ako'y maglilingkod na sa iyo, Panginoong Jesus. At tunay nga po, totoo ang ating pinakamamalapan ng Jesus. Yes, amen. Alam niyo po yung time na magpapakamatay na po ako, nandito po ako sa inyong harapan, iniligtas ng ating pinakamamalapan ng Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, pag-uwi ko dito sa Pilipinas, tinawagan ko po yung aking beloved husband. Sabi ko, sunduin mo ako sa Clark, uuwi ako. Sabi niya, di ba, sabi mo, magtatagal ka dyan. Hindi, uuwi na ako, sabi ko po. Alam niyo, pag-uwi ko dito sa Pilipinas, talagang nag-confess po ako sa aking beloved husband. Nagulat po siya, mga minamahal. Subalit, ang sabi niya, walang ibang makakatulong sa iyo, kundi ang ating pinakamamalapay ng Jesus. That's right. Ang sabi niya, alam niyo po, yung time na yan, napakasakit po ng aking ulo. Talagang para po yung binibiyak na parang puputok, mga minamahal. Subalit nung buksan po namin yung television namin, saktong-sakto nangangaral ang ating dearly beloved pastor. Ang sabi niya, lahat kayong mga drug addict, lumapit kayo sa television, ipatong niyo yung kamay, ako'y mananalangin, kayo'y palalayain ng ating pinakamamalapan ng Jesus. Hallelujah.
Alam niyo po, pinatong ko yung aking kamay. Ako'y sumabay sa panalangin. Ako'y humingi ng abag sa Panginoon. Alam niyo po, pag-layans ng ating beloved pastor, may biglang sumingaw sa aking ulo. Napakabaho, mga minamahal. From that night, mga minamahal, yung aking pagka-drug addict, instant pinalaya ng ating glory to God. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Just imagine, mga minamahal, almost 8 years po ako nagsuffer sa drugs na yan. Hindi ko kayang alisin. Napakahirap, mga minamahal. Subalit sa ating pinakamamahal na Jesus, walang imposible, mga That's right, minamahal. Siya'y Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Yes. At hindi lamang po yan yung aking grabing paninigarilyo, yung aking grabing pag-iinom, instant talaga, inalis ng ating pinakamamahal na Oh, glory to Panginoong God. Jesus. Almost 30 years na, mga minamahal. Until now, lahat ng aking bisyo na yan, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ka, mahal na Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At hindi lamang po yan. Grabe, mga minamahal, yung aking pagkasanlibutan. Grabe nga kalayawan, mga minamahal. Diyan ko hinahanap yung kasiyahan. Subalit, wala, mga minamahal. Pag wala pala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang kabuluhan lahat ng bagay. right. Hinahanap ko sa material na bagay, sa pera, mga minamahal, bahay, sasakyan, although nakamtain ko yan, pero mga minamahal, grabing kalungkutan. Yun ang grabing problema ko, mga minamahal. Kaya po ako nagbibisyo noon. Pero nung naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo, mula nung dumalo ko ng 3 times a week, yung hinahanap kong kasiyahan, yan po pala ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Yes, Jesus. amen, hallelujah. Ang kanyang banal at santong Espiritu, mga minamahal. At hindi lamang po yan, talagang nandyan, binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe, mga minamahal, yung aking hinahanap na kapayapaan, dito ko nakamta ng grabing kapayapaan, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na dati-rati, halos magmamadaling araw na lang po, mga minamahal. Hindi po ako makatulog dahil sa wala akong kapayapaan, mga minamahal. Kaya po ako naging alcoholic. Mga minamahal, kailangan ko munang uminom para po ako makatulog, mga minamahal. Kasi katunayan, bibili pa po ako ng alak, mga minamahal, sa ibang bansa pa. Para lang po ako malasing sa gabi, mga minamahal. Dahil dito po, yung mga beer, hindi na po ako nalalasing, mga minamahal. Talagang tumaas po yung dosage ko, mga minamahal. Subalit, nung naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang nandyan, 9:00 pa lamang ng gabi, pinapatulog na ako ng ating Oh, glory to pinakamamahal na God. Panginoong Hallelujah. Jesus. Napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Yes, Panginoong amen. Jesus. At hindi lamang po yan, grabe, mga minamahal. Kung dati-rati wala akong pag-ibig, sabi ko nga, pinipili ko lang yung kinakausap ko, mga minamahal. Noon po, pag wala kang pera, wala ka sa akin. Kayong maliliit na tao, ayaw kong makiusap. Gusto ko lagi kong kausap yung mga matataas na tao. Gusto ko may mapupulot po talaga ako, mga minamahal. Pero nung naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ganoon din sa aking beloved husband, talaga nandyan. Hindi po talaga ako papasakop sa kanya, sa aking mga magulang. Pero nung naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binigyan ako ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. God. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Ganoon din po yung lahat po ng aming sakit karamdaman. Talagang ako po yung grabe kong ubo, yung aking pasma mula ulo hanggang talampakan, yung aking anak na sakitin since born niya. Yan po talaga yung nagpahirap sa akin, kaya po ako nangarap mga ibang bansa. Gusto kong matustusan yung kanyang karamdaman. May grabe siyang asthma, mga minamahal. At sa akin din po siya lagi. Maswerte po kami kung sa isang buwan wala siya sa hospital. Maging po yung aking 2 anak, pag nagkakasakit po yan, talagang lahat po ng aming sakit karamdaman, mula nung naglingkod kami sa mahal na Panginoong Jesus, lahat yan pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. God. Hallelujah. Talagang nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po, mga minamahal, talagang totoo, mga minamahal, pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, pagpapalain kang espiritual ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noon po, akala ko, kung may material ka, may pera ka, malusog ka, yun na yung pagpapala. Yung mapatapos mo lang yung anak mo,
okay na yun mga minamahal. Pero yung pagpapala palang pangapat mga minamahal, yung pagpapalang espiritual, yun yung hindi ko alam mga minamahal. Pero nung naglingkod ako sa malapay ng Jesus, nakamtan ko ang pagpapalang espiritual nagmumula sa malapay ng Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Ganon din sa pagbibigay. Totoo mga minamahal, ang susi ng pagpapala ay ang pagbibigay mga minamahal. Parang kailan lang talagang over trials po ako. Yung aking beloved husband, sugal po yan sa kasino. Inubos po niya lahat yung ari-arian namin. Wala po yan tinira mga minamahal, kailan lang. Talagang nandyan, lumo po ako. Grabing trials mga minamahal. Tuwing uupo po ako dun sa aming tahanan, tumutulo yung aking luha, mga minamahal. Hindi ko yan mapigilan, mga minamahal. Halos inubos po niya yung aming mga sasakyan, mga truck namin pan-deliver. Inubos niya yung aking mga beloved benan na sa dako po ng Las Vegas. Halos nagsawa po sa kanila. Lahat po ng problema, linulutas nila, mga minamahal. Talagang napakahirap, lalo na yung aking mga anak nag-aaral pa po yan. Alam niyo po, umupo po ako sa aming tahanan. Ang sabi ko, Panginoon, paano na kami nito? Yung aking mga anak nag-aaral pa. Pero totoo ang ating pinakamamalapay na Jesus. Ang kanyang mga pangako, hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Alam niyo po, nung iwan kami ng aking beloved husband, ni bisikleta, wala po yan iniwan sa amin. Talagang totoo ang ating pinakamamalapay na Jesus. Nung ako'y manalangin, ang sabi niya, anak, iyo bang itititig ang iyong mata sa bagay na wala? Lahat ng bagay ayakin, sabi ng ating pinakamamalapay na Jesus. Alam niyo po yung aking grabing panlulumo, kinomport ako ng ating pinakamamalapay na Jesus. At tunay ang ating pinakamamalapay na Jesus. Dahil patuloy po kami naglingkod ng aking mga anak at nagbigay at nagtapat, nandito sa inyong harapan, pinagpala ng ating pinakamamalapay na Jesus. Praise God. Kung dati-rati talagang nandyan, nasira po kami sa mga supplier namin, sa mga construction dahil po sa aking beloved husband, yung pinalit ng ating pinakamamalapay ng Jesus, napakaraming Chinese mga minamahal. Sabi ko nga, kung saga ng akin, wala po akong puhunan, mga minamahal. Tuwing magdi-deliver po ako sa aking mga client, mga engineer, sabi ko nga, million lumalabas, mga minamahal. Wala po akong linalabas na pera. Pero ang ating pinakamamalapay na Jesus, siya po nagpapala, mga minamahal. Tuwing uupo po ako sa mga Chinese boss ko, mga minamahal. Tuwing uupo ko, puro sila opo sa akin, ma'am. Sa tingin nila sa akin, napakayaman ko, mga minamahal. Pero sa ganang akin, ako'y wala, mga minamahal. At hindi lamang po yan, kung dati-rati, wala po kami sasakyan, talagang nandyan. Naranasan po namin maglakad ng aking mga anak. Patuloy kami naglingkod ang tatapat. Totoo ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Ngayon po, nagbibilang na kami ng sasakyan na nagmumula sa ating pinakamamalapay ng Jesus. At pinasasalamatan ko rin ang malapay noon. Itong year na to, last year, before end of the year, binigyan kaming brand yung bahay na bagong-bago ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Tunay, totoo mga minamahal, ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Kaya lahat po ng kapurihan, kalulatian, kadakilan sa ating pinakamamalapay ng Jesus po lamang. Amen. Praise